Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, Word for the Word Carmona family, good morning. Sa mapagpalang umagang linggo sa bawat isa. Marami po akong nababasa sa Messenger, maging sa Facebook, na bumabati po ng Mother's Day. Ngayon po bang linggo ay Mother's Day na po ba? Kung ganun po, ako ay bumabati sa lahat ng mga nanay, mga ina, mga mothers ng isang pinagpalang Happy Mother's Day sa bawat isa. Ayan, magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin. Ngayon pong umaga, ngayong araw na to ay kami po ay nasa ikasiyam na araw na kung saan ay naka-lockdown at naka-lock pa po yung gate namin. Bawal kaming lumabas at baka po umabot pa ito ng 14 days. Magkagayon pa man, salamat sa Diyos, salamat sa mga biyaya at pagpapala na kanyang pinagkakaloob at binibigay at natatamasa po namin. Pinupuri namin ang Diyos at pinapasalamatan dahil ang Diyos ay mabuti. Yes, God is good all the time and all the time. God is good. Ngayon pong umaga, tayo po ay dadako sa ating pag-uusapan ngayong umaga patungkol po sa mga pagpapalang espiritual na saan tatalakayin po natin. Ang pamagat po natin pag-uusapan ngayon ay mga pagpapalang espiritual. Samahan po ninyo ako sa pagbukas ng aklat sa Efeso, chapter 1, verses 3 hanggang 14. Babasahin po natin at talakayin po natin ano-ano po ba ito mga pagpapalang espiritual na ito. Sige po, samahan po ninyo ako. Tunghayan po natin ang aklat ng Efesyo chapter 1 verse 3 hanggang 14. Sabi po rito, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. In love, he predestined us to be adopted as his sons through Jesus Christ, in accordance with his pleasure and will, to the praise of his glorious grace, which he has freely given us in the one he loves. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace, that he lavished on us with all wisdom and understanding, and he made known to us the mystery of his will according to his good pleasure, which he purposed in Christ, to be put into effect when the times will have reached their fulfillment, to bring all things in heaven and on earth together under one head, even Christ. In him we were also chosen, having been predestined according to the plan of him who works out everything in conformity with the purpose of his will, in order that we who were the first to hope in Christ might be for the praise of his glory. And you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Having believed, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of his glory. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay manandaling manalangin. Salamat dakilang Diyos, aming Ama sa langit. Salamat sa biyaya mo, sa buhay at kalakasan na iyo pong ipinahiram sa amin sa araw ng linggong ito. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ama, sa amin pong pagdako sa iyong banal na salita ngayong umaga, sa amin pong pagsalo-salo at pagsama-sama upang kumain ng mga espiritual na pagpapala. Tulungan po ninyo kami at bigyan niyo po kami, O Diyos, ng kaunawaan. Ibukas mo po, Panginoon, ang aming espiritual na kaunawaan upang, Panginoon, maintindihan namin, O Diyos, ang mga pagpapalang espiritual, Panginoon, na iyong ihahayag sa bawat sasaan, Panginoon. Lord, dalhin niyo po kami sa ng banal mo Espiritu, dalhin niyo po kami sa buong katotohanan ng iyong salita ngayong umaga. At ikaw lamang po, Panginoon, ang siyang mapapapurihan at mapaparangalan ngayong umaga. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan, O Diyos. Ito po aming dalangin, Ama, sa tanging pangalan po ni Jesus. Amen. Muli, isang mapagpalang umaga po at ako po ay bumabati ng Happy Mother's Day sa lahat po ng ating mga nanay, sa lahat ng mga ina. Muli, Happy Mother's Day po sa bawat isa.
Ngayon po tayo po ay dadako. Ano-ano po ba itong mga pagpapalang espiritual na sinasabi po dito sa aklat ng Efeso chapter 1 mula verses 3 hanggang 14. So, may nilagay po ako dito na una, meron po tayong tinatawag dito na pagpapala mula sa Ama. Blessing from the Father. Ano-ano po ba itong mga pagpapalang ito? Una, He has chosen us. Sabi po ron sa verse 3 and 4, praise be to the God and Father of our Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. For He chose us in Him before creation of the world to be holy and blameless in His sight. So tayo po ay pinili. So dito po si Apostol Pablo, nakatuon po ang kanyang papuri at pasasalamat sa ating Diyos Ama na kung saan tayo daw po, basahin ko po sa Tagalog, no? Ganito po pagkakasabi. Magpasalamat tayo sa Diyos Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapala. Ibig po sabihin lahat ibinigay. Lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ang pakikipag-isa ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ayan. Sabi ko nga po rito, He has chosen us. Pinili ka, pinili ako. So, sabi ko po rito, mayroon pong selection, kumbaga pinili talaga ng Diyos. Sabi ko po rito, sa dinabi-dabi ng tao sa buong mundo, isa ka at isa ako sa pinili ng Diyos. Huwag po tayong mag-alala mga kapatid. Huwag po tayong yung masaktan. Alam na po natin ang nangyari sa sistema natin ngayon, sa ating kapaligiran, sa ating kanayunan, o sa ating mga barangay. Siguro po alam niyo na po na sabi ko po rito na hindi man tayo napili ni DSWD, hindi man na-select yung ating tahanan. Praise God dahil pinili ka ng Diyos. Pinili tayo ng Panginoon. Hindi man tayo napabilang sa mga amelioration program na yan. Praise God at ikaw ay napabilang sa mas higit at napakataas na pagpili ng Panginoon. Walang iba kundi ang mapabilang sa kanyang kaharian. So, He has chosen us. Pinili tayo ng Panginoon. Ayan. Ikalawa, ano pa po yung pagpapalang mula sa Ama? Hindi lang tayo pinili ng Diyos, kundi inadapt tayo. Sabi rin po ito, He adopted us. Sabi po ron sa verse 5. Ano po sabi doon sa verse 5? Tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Sabi po, inadapt. Kung tutuusin po, di tayo talaga kabilang sa bayan ng Diyos. Sino lang po ang talagang, kumbaga physically, ang mga Hudyo o ang mga Israelita po talaga ang tinuturing talagang bayan ng Diyos. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Panginoon, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, napabilang po tayo. Tayo mga hintil po ay napabilang. Kaya nga po, naalala ko isang passage na, kumbaga, doon sa, para po tayong, yung ugat na kung saan ay iniugpong sa sanga. Kumbaga, crenapted tayo. Kumbaga, malaking pagpapasalamat natin na tayo ay naibilang o inadapt ng ating Panginoong Hesukristo. He has adopted us. Kung tutusin, hindi tayo talaga kabilang, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, inadapt tayo bilang sons and daughters at kapwa tagapagmana ng Panginoong Hesukristo. Ayan. Napakagandang marinig po na kabilang tayo na tagapagmana. Ang bawat isa na sumampalataya at nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos at tagapagmana. Kung anong mayroon ang Panginoong Hesukristo, mayroon din tayo. Kaya huwag tayo mag-alala. Hindi man tayo nakatanggap, hindi man tayo nadaanan ni DSWD. Ang dami nga po nakapost dyan. Nakakatuwa po yung mga post, nakakaalis na, nakaka-relieve na stress. Sabi doon na, darating pa ba
si DSWD, dadaanan pa ba ako? Pero huwag tayong mag-alala kapatid, hindi man tayo madaanan yan, hindi man tayo mapuntahan ni DSWD, sapat na ang Panginoon na mapili ka at pagkalooban ka ng lahat ng pagpapalang spiritual. Hallelujah. Ano pa po ang mga pagpapalang ito na galing sa Ama? He has accepted us. Wow. Tinanggap tayo ng Panginoong Jesus. Kung tutuusin mga kapatid, hindi tayo karapat-dapat at hindi tayo katanggap-tanggap. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, sabi ron, He has accepted us. Sabi po rito, in ourselves, we are not acceptable to God, but in Christ, we are made acceptable. Dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Dahil sa ginawa ni Lord, dahil sa ginawa ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo, tinanggap tayo ng Panginoon. Tinanggap tayo ng Ama. We are accepted. Naalala ko po yung kanta na I'm forgiven because you are forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me. Hindi ko na po alam yung susunod. Dugtungan nyo na lang po. So, napakaganda po nung kanta na yun. Yung I'm accepted. So, isa po tayo na tinanggap ng Panginoong Hesukristo. Napakaganda po ng mensahe ito na muli tayong mapaalalahanan sa mga spiritual na pagpapalang ito upang hindi po tayo ma-depress, hindi po tayo mabalisa. Ikalawa, yung tinalakay po natin kanina, yung selection, yung chosen, yung pagpili sa atin, yung adoption, yung pagtanggap, yun po ay mga pagpapalang mula sa maayon po doon sa ating binasa sa Ephesians chapter 1 verse 3 to sa mga susunod na talata. Ngayon naman po ay pagpapalang mula sa anak. Ano-ano naman po itong mga pagpapalang ito na galing sa anak mula sa Panginoong Hesukristo. Una, He has redeemed us. Sabi po doon sa verse 7. Basahin ko po sa verse 7. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadaban niya sa atin. Ayan. So ano daw po ang sabi? Unang pagpapala naman na galing sa Panginoong Hesukristo ay yung katubusan. Mga kapatid, hindi po basta-basta at hindi po biro itong ginawa ng Panginoong Hesukristo. At hindi po natin dapat ito baliwalain at maliitin. Dahil hindi po basta-basta ang ipinantubos sa atin ng Panginoong Hesukristo. Unang pagpapala na galing sa Panginoong Hesukristo, He has redeemed us by giving His life on the cross. Christ purchased us from the slavery of sin. Tinubos tayo mula sa pagkaalipin ng kasalanan. So napakahalaga at dakilang bagay na maunawaan natin ito na tayo ay nagkaroon ng katubusan. Tayo ay tinubos ng banal na dugo ng Panginoong Hesukristo. Ano pa? He has forgiven us. Pinatawad tayo. Bakit tayo pinatawad? Dahil magkasala tayo. Dahil nalihis tayo sa landas. Dahil tumalikod tayo sa Diyos. Dahil tinalikuran natin ang Diyos. Dahil hindi tayo lumakad ayon sa katwiran ng Panginoon. Kaya yung hindi natin kayang gawin ay ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa iyo at sa akin. He has forgiven us. Nung tayo ay lumapit, tayo ay nagbalik loob sa Panginoon. Ang sabi rin na pinatawad ng Panginoon ang ating mga pagsalangsang sa Kanya, ang ating mga pagkakasala. Sabi po rito, the word forgive literally means to send away. Sin is a terrible burden that is sent away when a sinner turns to Christ. Christ carried the burden on the cross. So, kumaga ipinako na po yung ating mga kasalanan nung simula nung tayo ay nakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. So, ulitin ko po mga kapatid, hindi po biro itong ginawa ng Panginoong Hesukristo sa iyo at sa akin. Una, pagpapala, He has redeemed us, tinubos tayo, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan.
Sabi po roon sa verse 7, basahin ko po muli. Napakaganda po sa Tagalog, no? Sabi po rito sa verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At ito po ay hindi kayang bayaran, mga kapatid, ng sino man. Dahil walang naging karapat-dapat sa paningin ng Ama, sa paningin ng Diyos Ama, na para ipambayad sa kasalanan ng sanlibutan. Walang ibang naging karapat-dapat kundi ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, na kung saan without blemish, without spot po ang ating Panginoong Jesucristo. So ulit po, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon daw po kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So dahil mahal tayo ng Diyos, dahil iniibig tayo ng Diyos, tayo ay tinubos at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ano pa? Ano pa pong pagpapala ang nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo? He has revealed God's will to us. Saan naman po natin makita yon? Verse 8 and 9. Basahin ko po. 8 hanggang 10. Sabi po rito, na ipinadaman niya sa atin, binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala. So kung titingnan natin, mga kapatid, sino ba tayo? Sino ba ako? Upang i-reveal ng Lord, upang sabihin ng Diyos yung kanyang lihim na panukala. Sino ba tayo? Diba? Kung titingnan lang po talaga natin, sino ba tayo? Ngunit napakapalad natin, mga kapatid. Sabi ko nga po kanina, sa libong-libong tao, sa bilyon-bilyon tao ng sanlibutan ito, isa ka at ako sa nadaanan ng Panginoong Hesus, na inabot ng Panginoon, na kung saan ibinigay sa atin, no, ang dakilang pagpapalang ito, ang makilala ang ating Panginoong Jesucristo at magkaroon tayo ng ugnayan at relasyon sa Kanya. Ang makilala natin Siya. Una, makilala natin yung ating kakulangan, yung ating sarili. At ito'y mailagak natin sa Kanya na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kailangan natin ang Panginoong Jesucristo. Kailangan natin ang tagapagligtas. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Kaya sabi po dito, verse 8, na ipinadama niya sa atin, binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. So, yun po. He has revealed God's will to us. A mystery is a divine truth known only to God's people through revelation. In Christ, we are a part of God's eternal purpose to gather together all things in Christ. So, sabi po na mangyayari po ito sa takdang panahon. Sumunod po na pagpapala, He has made us an inheritance. Verse 11 and 12 naman po. At dahil kay Kristo kami naging bayan ng Diyos, salamat sa Panginoon, na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kaloob. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una. Kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. So, God has not only given us an inheritance in Christ, but He has made us an inheritance for Christ. The church is His body, temple, and bride. We shall someday share His glory. Ayan. Makakahati tayo sa kaluwalhatian ng Panginoon pagdating ng panahon. Bilang pagtatapos po, ang ikatlo po ay blessing from the Spirit. So ito po yung napakahalaga. Para po sa akin, ito po yung napakahalaga na maintindihan at maunawaan natin. Ano naman po yung blessing na to ayon dito sa tinalakay natin sa aklat ng Efeso? Yung blessing from the Holy Spirit. He has sealed us. So sinilyuhan po tayo. Sa yung panghuling talata po, yung 13 and 14, basahin po natin. Sabi po rito, kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak, selyo ng pagkahirang sa inyo. Ayan.
Ang Espiritu ang katibayan. Ulitin ko po, ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos na sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan. So, ayun po yung panghuling talata sa verse 14. Sabi po rito, He has sealed us. Kung tayo po ay sinelyuhan, no? Tayo po ay sinelyuhan. Blessing from the Spirit. He has sealed us. Ang selyo ng Santong Espiritu ang garantiya ng ating kaligtasan at katubusan. So, ayan po ang garantiya, kumbaga guaranteeing deposit. Basahin ko po doon sa English, sabi po roon 13 and 14, sabi po doon, and you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Having believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession on the praise of His glory. So, ayan po. Ano po ang sabi? Selyo. Meron tayong tatak o meron tayong selyo na nangangahulugan na tayo ay pag-aari ng Diyos. Tayo po ay nasa pangangalaga, nasa protection po tayo ng Panginoon. Sinelyuhan tayo. At pagdating ng katubusan ito po ang naggagarantiya sa atin ng ating ganap na katubusan at kaligtasan. Bilang pagtatapos po, alam niyo po mga kapatid, itong nangyayari sa ating kapanahunan, ito pong nangyayari, hindi ko po masabi. Hindi natin alam, no? Hindi ko po masabi kung hanggang kailan itong ECQ at GCQ na ito. Wala pong nakakaalam kung hanggang kailan tayo. So tayo ay umaasa sa report o sa mga bali-balita o sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno. Patuloy po nating ipanalangin ang ating government, ang ating mga namumuno sa atin, na bigyan po sila ng karunungan ng Diyos. Kalimitan, nakafocus tayo bilang pagtatapos mga kapatid, gusto ko pong iwan ito sa inyo. Kalimitan nakafocus tayo sa mga material o physical na pagpapala. At kapag ang mga ito ay unti-unti nang nauubos o nawawala, kadalasan tayo ay nakakaramdam ng discouragement at panghihina. Nakalimutan natin na ang mga material at physical na pagpapala ito ay panandalian at pansamantala lamang. Ngunit dapat tayo na magalak dahil tayo ay pinagpala ng Diyos, hindi lang sa material at physical, higit sa lahat sa spiritual, na kung saan ito ay magpawalang hanggan, ito ay eternal. Yun po ay ibig sabihin doon sa ating mga tinalakay, na napakahalaga po na maintindihan at muli manariwa tayo, kumbaga manariwa sa ating alaala na ay meron pala pagpapala, kumbaga may pagpapala palang ipinagkaloob ang Diyos sa atin. Mas higit ito na dapat natin pagtiwalaan, mas higit natin ito ipagpasalamat sa ating Panginoon, na kung saan anuman ang mangyari sa atin, anuman ang mga susunod pa, no, mayroon tayong tinatawag na eternal security sa ating Panginoon. At ito po yung napakahalaga. Sabi ko nga po kanina na hindi natin alam mga kapatid kung hanggang kailan ang extension ng ECQ o GCQ na ito. May GCQ, ECQ, ano pang Q po ito, o ano pang mga pagpapalawig upang masawata o mapuksa itong coronavirus na ito. Ngunit isa lang ang dapat na intindihin natin: anuman ang mangyari na sa mga pagpapalang tinatalakay natin, ito'y nagpapaalala sa atin na sa Diyos ay mayroon tayong tinatawag na eternal security. Mahalaga mga kapatid na muli manariwa sa ating isipan, maalaman natin ito. Ako po ay na-encourage muli dahil ibinigay na pala, ayon kanina sa nabasa natin, na lahat ng pagpapalang espiritual ay ibinigay na
sa atin, sa lahat ng mga totoong anak ng Diyos, sa lahat ng mga totoong mga mananampalataya, ibinigay na ang mga espiritual na pagpapalang ito. Ibig sabihin, hindi na tayo pagkukulangin dahil ibinigay na ng Panginoon. Ipinaunawa na sa atin. Ano yon? Ulitin ko po. Isa-isahin ko po muli. Ano ba yung mga pagpapalang yon? Una, yung pagpapala mula sa Ama. Tayo ay pinili. Tayo ay inampon o inadapt at itinuring na anak kabilang sa bayan ng Diyos. Ikatlo, tinanggap tayo. Pagpapala naman na mula sa anak, tayo ay tinubos, tayo ay pinatawad, ipinaalam sa atin yung kalooban ng Diyos, yung lihim. He has revealed God's will to us at ginawa tayong, He has made us an inheritance. At yun naman pong pagpapala mula sa Espiritu Santo, ayan po yung selyo ng banal na Espiritu Santo sa atin. So, tayo po ay patuloy na magtiwala sa Diyos, patuloy nating ilagak ang ating pananampalataya sa Panginoon. Yes, kailangan natin ng mga bagay na ito, pero mas higit sa lahat po ang ating patuloy na pagtitiwala sa ating Diyos na makapangyarihan. Dahil ako po ay naniniwala, alam niyo po na ang mga bagay na physical o material, nagmula po ito muna sa spiritual. Bago po yan come to being, nagmula ito sa spiritual. Kaya ipinagkaloob sa atin, sa bawat isang mananampalataya, ipinagkaloob ang spiritual. Lahat ng spiritual na pagpapala ay tinataglay po pala natin. Mayroon po tayo nito na mahalaga na muling maipaalala sa atin, muling maalala natin na tayo ay nagtataglay ng mga spiritual na pagpapalang ito. At ito'y napakahalaga sa lahat na alam natin sa ating sarili, alam natin mismo sa ating personal na buhay na kahit anong mangyari dito sa mundong ibabaw na ating ginagalawan, mayroon tayong eternal life, walang iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo. Secured ang ating kaligtasan, secured ang ating buhay sa Panginoon. Naalala ko po doon sa yung nabanggit ko po kanina na nasa pag-iingat tayo ng Panginoon. Yung John chapter 10 verse 28 and 29 na basahin ko lang po. Naalala ko lang po, karagdagan lang po kung bakit sinabi ko na tayo ay nasa pag-iingat ng Panginoon. Iniingatan tayo ng Diyos. Sabi po rito, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may di sila mapapahamak, hindi sila maaagaw sa akin ni naman. Ang aking Ama na nagbigay sa akin ay lalong dakila sa lahat. Hindi sila maaagaw ni naman sa aking Ama. So ibig sabihin, lahat po tayo ay nasa pag-iingat ng mapagpalang kamay ng ating Diyos na buhay. Kaya patuloy nating ilagak ang ating buhay sa Kanya. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa at nawa ay napagpala tayo ng salita ng Diyos at napaalalahanan sa mga espiritual na pagpapalang ito. Tayo po ay manalangin at pagpasalamat sa ating Diyos na buhay. Dakila ka, O Diyos, dakila ka aming Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito na muli ay sinariwa mo, O Diyos, sa aming alaala, sa aming isipan, Panginoon, na kami ay pinagkalooban mo, O Diyos, ng mga espiritual na pagpapalang ito at lahat ipinagkaloob mo po, Panginoon, sa amin. Salamat po, Ama. Salamat po, O Diyos, sa buhay na pag-asang ito. Salamat, Panginoon, sa eternal security na mayroon kami sa iyo, O Diyos. Ama, pinupuri ka na pinapasalamatan at patuloy kami magtitiwala, Panginoon, sa iyo. Lord, patuloy namin ilalagak ang aming pananampalataya sa iyo, O Diyos, hindi sa mga material na bagay, hindi sa mga physical na bagay, kundi sa iyo lamang, Panginoon, sapagkat ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Ikaw ang may kontrol sa lahat ng bagay, Panginoon. Lord, whatever happened, Lord, dito sa mundong ibabaw, patuloy ka namin pagtitiwalaan dahil alam mo ang lahat ng bagay, Panginoon. Lord, salamat po. Salamat po, Ama, sa buhay na walang hanggan na mayroon kami kay Kristo Jesus. Salamat sa mga biyaya, Panginoon. Lord, sa mga pagpapala na ipinagkakalam mo sa bawat isa sa amin. Higit sa lahat, Panginoon, ipagpasalamat namin na mayroon kami buhay na walang hanggan na kaloob mula sa iyo. Sa aming Panginoong Hesukristo. Purihin ka, O Diyos, luwalhatiin ka. Ito po aming dalangin, O Diyos, tayong pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. God bless po at tayo po ay manatili na sa ating pananalangin gabi-gabi. God bless po.